Kasi yung tao na yan, walang ka-credibility kahit bahagya pagdating sa usaping kaluluwa. Binabanggit niya, ginagamit niya, ginagasgas niya yung pangalan ng Diyos dahil sa pera. Nakakadiri ka. I'd rather die as a hero and the truth sa Filipino people rather than die in vain. Idol, ano pong daily routine nyo sa araw-araw at paano po ninyo kinukuha yung disiplina sa araw-araw? Kung ano yung resulta, hindi masyadong importante sa akin yung daily routine. Kasi wala namang masyadong maraming taong nakakasunod dyan to the smallest T. Wala nakakasunod dyan. Yung mga daily routine na sinasabi nila na, sige, may mga tao, pag-gising nila, ganito, gising nila, mag-workout, pag-gising mag-aga, maliligo ka, bla bla, bla bla. Ang tingin ko ron, diretso, bla bla. Hindi naman lahat ng pagkakataon nasusunod yun kung sino man yung gumagawa nun eh. Katulad sa akin, meron akong regular na routine. Pag-gising ko, madalas, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pag-gising ko, diretso agad ako siya. Muna ako. O tapos doon na rin ako nagbabasa ng mga updates ko, doon na rin ako nagsasagot ng mga messages at kung ano-ano pa in between. May mga pagkakataon, nagbabasa ako ng libro, pero may mga pagkakataon, article naman yung binabasa ko sa CR. May mga pagkakataon, nag-workout ako, minsan tinatamad ako. Hindi lahat ng pagkakataon nasusunod ko kung ano man yung routine ko. Pero sa akin, ang pinaka-bottom line, simple. I go on a broader perspective, yung pinakamalawak na perspektibo. Ano ba talaga ang target mo sa buhay mo? Go full speed ahead doon sa mismong target mo na dapat yung resulta na kailangan mo na ipoproduce mo regardless of your routine, regardless of your discipline. Sinong tao mula pinanganak siya hanggang namatay siya, nasunod niya yung routine niya? Idol, anong magandang strategy sa clothing business? Unahin mo muna yung community. Kung hindi ka marunong gumawa ng community, pumasok ka na lang sa community ng mga tao. Meron naman readily available na community na dyan eh. Kung halimbawa, nasa hip-hop ka, gusto mong gumawa ngayon ng clothing tungkol sa hip-hop, edi pasok ka na sa community ng mga nasa hip-hop, doon mo ngayon ibenta yun sa'yo. O nasa rock-rockan ka, rock yung genre mo. Pasok ka doon sa community na. Kung ano man yung nasa isip mo na magiging tema, merong community na lalapat dyan. Tapos doon ngayon, doon sa loob ng community mo ngayon ibenta. Bakit? Kasi kailangan mong makabenta. Ganun kasimple yung konsepto. Bossing, ask ko lang po, anong mapapayo mo sa mga kabataang nagsisimula sa buhay at yung mga late 20s na ngayon pala maghahanap ng tiyempo sa daang matuwid ng buhay nila? Salamat, boss. Hindi naman na importante kung kailan ka nagsimulang maghanap ng matuwid sa buhay mo eh. Ang importante, magsimula ka. Kasi simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Kung gusto mo mapatuwid ang buhay mo, simulan mo. Tanggapin mo muna na may problema bago mo masimulang resolbahin yung problema. Rule, that's the first in resolving any problem. You have to accept that there is a problem. Kasi ito isa sa mga problema natin sa lipunan kung di nyo napapansin. Meron tayong antawag kurso sa kolehiyo. Yang kurso, technically, direction yan eh. Pag chinek mo sa dictionary yung mismong kahulugan yan, direction yan eh. Kung mo may direction, pag nasa eskwelahan ka, paano paglabas mo sa eskwelahan, nasa tunay na buhay ka na? The only way para hindi ka maligaw sa buhay, dapat alam mo kung saan ka papunta. Matuto kang mag-research kung saan mo ba talaga gustong pumunta sa buhay. Ano ba end destination na gusto mo? Mula dun sa end destination, pwede mo na ngayong ilagay yung mata mo ron. Tapos tsaka ka ngayon lumingon pabalik. Makikita mo lilinaw yung daan. Kasi alam mo na kung saan ka papunta eh. Ang problema ng karamihan, hindi nila alam kung saan sila papunta. Idol, naniniwala ka ba na Philippines is the promised land of God at si Dr. Jose Rizal at si Jesus ay iisa? Pinag-uusapan nga lang namin yan dito kanina eh. Hindi ako naniniwala ron. Kung si Dr. Jose Rizal at si Jesus iisa, ba't magkaiba ng pangalan? Doon pa lang sa basic principle na yun eh. Kung si Jesus at saka si Rizal iisa, bakit magkaiba ng pangalan? Yun ang una. Pangalawang punto, bakit hindi kinlaim ni Rizal na siya si Kristo? Kasi yung Kristong nasa Biblia, nakasulat yun, anak ng Diyos. Siya mismo may sabi. Tapos, ipinasulat ngayon ng mga kasama niya, sa mga kasama niya. Nakasulat ngayon sa Biblia, anak ng Diyos. Bakit si Rizal walang ganong claim? Tapos, si Rizal din, kinikilala niya si Kristo. Liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos. Walang banggit si Moises o si Kristo man tungkol sa purgatorio. Mismong si Rizal ina-acknowledge si Kristo. So ano ibig sabihin? Hindi niya kiniklaim na siya si Kristo. Wala akong nabasa sa lahat ng mga bagay na isinulat ni Rizal na kiniklaim niyang siya si Kristo. Wala akong nabasang ganun sa lahat ng mga bagay na isinulat ni Rizal. Isa pa, tignan mo, isa pa, pansinin mo Pilipinas. Ang Biblia at saka ang Quran, it has hold credibility for thousands of years. Yung mga isinulat ni Rizal, nababasa na lang natin ngayon dahil sa educational system. Pero tanggalin mo halimbawa ang educational system sa Pilipinas, nakakalimutan na nga halos kung sino si Rizal eh. At the top of your minds, pag tinanong si Rizal, ano alam mo tungkol sa kanya? Konti lang. Yung mga ordinaryong taong bayan, syempre hindi considered ng mga historians, automatic yun, alam kagad nila yun. Pero mga ordinaryong taong bayan, pag tinanong mo kung sino si Rizal, ang madalas, siya sumulat ng Nolipitangere, El Filibusterismo, 26 languages yung alam, tapos 26 na babae dun sa mga languages na yun. Pero aside from dun sa mga bagay na yun, sino pa si Rizal?
Rizal. Sa mga ordinaryong taong bayan, sino pa si Rizal? Bukod sa pambansang bayani at binaril siya. Yun na lang na may mga basic na knowledge ng mga ordinaryong taong bayan eh. Pero yung detalye, hindi kasing detalyado ng mga sulat na pinasulat ni Kristo. Napakalayo nilang dalawa. Bakit hirap ang mga fresh graduate humanap ng trabaho dito sa Pilipinas? Kaka-graduate lang, sobrang hirap na hirap sila. Gusto mo ng diretso? Hindi ko alam kung saan yung statistics na pinagkuhanan mo nun. Kasi naaalala ko yung panahon na hindi naman ako fresh graduate, hindi naman ako nahirapan humanap ng trabaho eh, kahit di ako nakatapos. Kung ako nga hindi nakatapos, hindi nahirapan humanap ng trabaho, bobong bata pa ako nun ha. Hindi ko alam kung saan mo kinuha yung statistics na nahihirapan humanap ng trabaho mga fresh graduate. Walang statistics na magpapatunay niyan, brother. Wala akong nakitang statistics na nagpapatunay na mga fresh graduates nahihirapan humanap ng trabaho. Kasi hindi naman ganun kahirap humanap ng trabaho eh. Tignan mo, print ka ng resume, 50 resume, tapos 50 kumpanya pagpasahan mo ng resume. Imposible naman sa isang buwan, wala kang trabaho nun. 50 kumpanya, pinagpasahan mo ng resume mo, wala kahit isa. Hindi nag-make sense yun. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung statistics na nahihirapang humanap ng trabaho fresh graduates, brother. Kasi naaalala ko, nung panahon na ako nag-a-apply ng trabaho, hindi naman ako graduate, pero natatanggap naman ako sa trabaho eh. Kasi masipag akong mag-apply. Sige, next question. Sabi ni Ivan Rasalcedo Basha, property mo ba yan, brother? Sasabihin ko na lang, lahat ng makita nyo sa akin, hindi akin. Let's just put it that way. Pero lahat na lang, gano'n na lang. Lahat ng makita nyo sa akin, hindi akin. Kasi lahat yan, pahiram lang ng Panginoon. Alam ninyo, Pilipinas, kung gaano ako kaingat sa pagsagot. Lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kaluluwa. Kaya nga hinahamon ko si Bugoy eh. Kasi yung tao na yan, walang credibility kahit bahagya pagdating sa usaping kaluluwa eh. Binabanggit niya, ginagamit niya, ginagasgas niya yung pangalan ng Diyos dahil sa pera. Nakakadiri ka. Ka nandidiri nun, Bugoy. Di ka nandidiri nun. Ginagamit mo yung pangalan ng Diyos para tumaas yung credibility mo. Akala mo kinataas ng credibility mo yun? Malas mo! May mga taong katulad ko sa social media. And the only way para mapatikom nyo ang bunganga ko sa pagsasalita, kahit wala akong kinikita rito, nyo ko. Yun lang ang paraan, Bugoy. Yun lang ang paraan. At excited na ako ron. Binuksan ang ikalimang tatak. At nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus. At sila'y sumisigaw ng malakas na tinig. Hanggang kailan, Panginoon, na banal at totoo, hindi mo ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan sila ng puting balabal. At sa kanila'y sinabi, magpahinga pa kayong kaunting panahon. Meron pa kayong mga kapatid na kapwa ninyo. So I am hoping for the best and I am also ready for the worst. Matibay itong humaharap sa inyo, Pilipinas. At subok ito. Banggain ako ng kahit na sino tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Kaya kong panindigan yan ng lahat ng mga ebidensyang meron ako. Nakita ninyo yung mga debate ko, Pilipinas. Nakita ninyo yung mga debate ko. At tinahamon kita, Bugoy, uulitin ko yung hamon ko sa'yo. Patunayan mo na walang sinabi ang Diyos na bawal mag-asawa ng marami. Kasi may nababasa ako parehas sa Biblia at sa Quran. Hindi kasing salaula ng pagkakaakala mo ang Diyos. Brother, question, sino po yung three mighty men sa Bible at ano ang kwento Hindi tungkol three mighty men yun. sa kanila? Mga pantas na lalaki yun. Narito ang mga pantas na lalaki. Kung yun yung tinutukoy mo, yung pumunta kay Jesus, hindi three mighty men yun. Hindi nga hari yun eh. Ang hari nung panahon na yun si Herodes, pinuntahan pa nga nila si Herodes eh. At wala rin sinabi ron tatlo. Basahin nyo kasi. Yung sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, matuto kayo magbasa eh. Para hindi kayo naloloko ng mga katulad ni Bugoy eh. Diba? Pilipinas, matuto kang magbasa. If you don't read books, you are only living one life. But if you are reading books, then you have lived all the lives of all those people that you have read. Para ka nang nabuhay sa panahon nung mga taong nagsulat ng mga libro na yun. Para mo na rin ikinabuhay yung buhay nila, yung parte ng buhay nila na nandun, isinulat sa mga letra. Matuto kayong magbasa, Pilipinas. Huwag kayong magpakamangmang. Huwag kayong maniwala na basta na lang may nagsabi sa inyong influencer, hindi nyo na kine-question kung tama pa ba o mali. Pilipinas, maging matalino ka kasi napakaraming gutom na buhaya sa social media. Sobrang dami nila, yung iba sa kanila nagsisipagsalita ng mga bagay na kahit sila mismo hindi nila naiintindihan at hindi nila kayang panindigan, katulad ni Bugoy. And I will not stop. Hindi ako titigil hanggat binabanggit mo yung pangalan ng Diyos, Bugoy. Hindi ako titigil sa pagbanggit ng pangalan mo na humahamon sa'yo ng debate tungkol sa mga sinabi mo na kaulalan tungkol sa Diyos. Hindi ako titigil, Bugoy. Hindi mo ako mapapatahimik. Tandaan mo yan. Kahit magkakilala pa tayo personal, kung sakali man na dumating yung pagkakataon na maging magkakilala tayo personal, babanggain pa rin kita hanggat binabanggit mo yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan.
Totoo po ba na ang isa sa mga hakbang sa pagyaman ay matutunan kung paano magbenta po? That's just one part of it. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Kasi alam mo, nalilito lang naman ang mga tao tungkol sa konsepto ng pagyaman. Akala nila pagyaman, sobrang daming perang pumapasok. Hindi ganun. Kung sobrang daming pera lang pumapasok, mga OFW, napakaraming perang pumapasok sa kanila. Huwag tayo maglukuhan. Kahit katulong nga lang sa Middle East, katulong lang, yun ang tawag ng iba, katulong lang. Pero sumasahod yan ng 20 mil kada buwan. Malaki pa sa kinikita natin dito sa Pilipinas, sa minimum natin. Sipin mo, katulong sumasahod 20 mil. Ang daming perang pumapasok dyan eh. Hindi yan sa konsepto, ang pagyaman, hindi yan sa konsepto na maraming perang pumapasok. Doon yan sa konsepto na yung pumapasok na pera sa'yo, nananatili ba sa'yo? O inilalabas mo rin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Kasi hindi naman importante kung milyon-milyon yung pumapasok sa'yo. Pag milyon-milyon din yung lumalabas sa'yo, tapos yung kinikita mo, mas maliit kaysa sa ginagastos mo dahil yung ginagastos mo, eto, yung kinikita mo, eto, kahit milyon-milyon pa yung kinikita mo, mahirap ka pa rin. Nalilito ang mga tao dyan. Akala nila yung pagyaman nasa dami ng pumapasok na pera. Kamangmangan yan. Bakit kamangmangan? Nasa spending habits yun. Kahit gaano kalaki yung kinikita mong pera, pag yung ginagastos mo, laging mas malaki kaysa sa kinikita mo, tas napupunta sa kapritsyo, lagi kang mahirap. Ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, etong pagitan, ang tawag dito utang. Damihan mo ng damihan yung utang mo, tignan mo, nababaong ka sa utang. Pero, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo, ang tawag dito ipon. Damihan mo ng damihan yung ipon, tignan mo, yumayaman ka. Pinakita ko na nga sa inyo sa Tondo, pumasok ako ng Tondo, piso lang ang dala ko eh. Namuhay akong kasama ng mga namamasura doon, kasama rin nila ako namamasura. Pero nakita nyo kung paano nag-end up yun. We ended up with almost 30,000 pesos, isang buwan pa lang yun. Kasi masipag ako, tapos masinop pa at the same time. Yung sipag mo, at saka yung sinop mo, yun ang magdedetermina kung mayaman ka o mahirap. Kung tamad ka, eto, yung formula kung tamad ka, tiyan mo, pag masipag ka, masinop ka pa, yayaman ka. Nakasulat din naman yun, sabi ni Solomon sa Biblia yun, ang kamay na masipag, yumayaman eh. Pero, tamad ka na nga, bulagsak ka pa sa pera, lalaglag talaga, tuka mo dyan. Eh, kukunti na nga lang yung pera pumapasok sa'yo dahil sa katamaran mo, tapos inilalabas mo pa sa kapritsyo yung pera, maghihirap ka talaga. Pero, ang sipag mo na, napakasinop mo pa pagdating sa pera, yayaman ka. Maliban na lang kung may mangyaring kakaiba, kung nagkasakit ka o kung ano man ang nangyari. Ang konsepto ng pagyaman, yung pumapasok sa yung pera, napapanatili mo ba? Kasi kahit 600 ka lang, 500 ka lang, 400 ka lang a day, kung ang ginagastos mo 200 lang isang araw, automatic yun, yayaman ka pa rin. Pero kahit 1 milyon ang pumapasok sa'yo, 2 milyon naman yung inalabas mo sa kapritsyo, kahit gaano karami pera mo, mauubos yan. Hindi nyo ba nakita yung mga nanalo sa loto? Pilipinas, napakasimple ng konsepto tungkol sa pagyaman. Dapat, yung kinikita mo, laging mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Ano masasabi mo sa Muslim na nagsasabi ang Biblia ay gawa ng Roman Catholic? Sabi lang nila yun. Hindi naman lahat ng Muslim yan ang sinasabi. Bakit? Kasi kung ang Biblia gawa ng Roman Catholic, wala pa ngang Roman Catholic, meron ng Torah eh. Yung mismong isinulat ni Moises na ibinigay sa mga Hudyo. Ang tawag doon, Torah. Tapos eventually, nung hinati sa 5, naging Pentateuco. Yung Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, Bilang. Nung isinulat ba yan, may Katoliko na? Matuto kayo mag-cross-reference. Hindi porket sinabi ng kabilang religion tungkol sa religion mo, palakpak tenga ka na kagad, akala mo tama kagad. Hindi dahil ibang relihiyon ang nagsalita at pumapabor sa relihiyon mo, tama kagad. Hindi ganun ang konsepto. Kung kahit hindi ka Muslim pero naibibigay mo yung mga pangangailangan ng mga asawa mo, okay lang po ba yun? Hindi pa rin. Bakit? Tignan mo, ano ba requirement sa Islam para payagan ka na mag-asawa ng pangalawa? Pangalawa pa lang ha. Una, dapat pumayag yung asawa na magkaroon ka ng isa pa. Nasa Quran yan. Pangalawa, dapat kaya mo silang sustentuhan pare-parehas. Pangatlo, dapat kaya mo silang mahalin pantay-pantay. Tapos kasama rin doon, kailangan inaprobahan ka ng Sharia court. Hindi yan katulad ng ginagawa ni Bugoy, kukuha ng kahit na sino, jojowain niya, ilalagay sa isang bahay, tatawaging asawa. Wala namang kasal. Hindi ganyan kasal ula ang Islam. May mga requirements, hindi lang dahil kaya mong sustentuhan, yun eh, kaya mo lang sustentuhan, tapos hindi ka physically active dun sa mga asawa mo na yun. May pangangailangan yung babae. Hindi lang pera, pangangailangan yan. May pangangailangan yung mga magiging anak mo at hindi pera lang yun. Idol, anong unang relihiyon ang meron dito sa Pilipinas noon? Islam ba o Kristyanismo? Bago dumating dito ang Islam, meron silang mga sinasambang mga ani-anito. Depende sa kung anong lugar yung kinapaparoonan. Para meron tayong reference. In case hindi nyo alam, yung rice terraces natin sa Banawe, ginagawa na yan panahon na halos kasabay din na nangangaral si Kristo. 2,000 taon na nakakaraan. Ang Islam, in general, yung Quran, let's just say, yung Quran mismo. Yung Quran, lumitaw yan pagkamatay ng Propeta Muhammad, which is 600 years after
after mamatay ni Kristo. So ang nakarating dito ng mga religion bago ang Islam, yung mga ani-anito. Nakikita nyo naman yun 'di ba? Yun yung mga unang religion dito based sa history natin. Yung mga bagay na sinasamba nila noon na hindi Kristyanismo, hindi rin Islam. Hello Idol, sino po si Yahweh? May binabanggit po kasi sa Genesis 21 at yung nabanggit niyo po nung nakaraan na YHWH at si Jehovah na sa Exodo 6, iisa lang po ba sila? Allegedly, pero I highly doubt it. Kasi yung pangalan ng Diyos, isinulat yun sa 4 na letra na Hebreo. Yung tetragrammaton kung tawagin nila. YHWH. Ngayon, paglipas ng panahon, syempre, kasama sa 10 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Yung 10 utos kasi, kapag nagkasala, nagkamali ka dun sa 10 utos na yun, babatuhin ka hanggang mamatay. Natatakot yung mga tao na banggitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, kaya pinapalitan nila. Pinapalitan nila Panginoon, pinapalitan ganito, iba-ibang pangalan. Ang nangyari, dahil allegedly, ito balita ko at nabasa ko ito galing sa mga references, wala raw vowels ang Hebrew alphabet. Yung mismong pronunciation, kung paano binabasa yung YHWH na wala. Yun yung dahilan kung bakit nilagyan nila ng vowels Yahweh. A, tapos E. Yahweh. Pero di naman talaga natin alam kung paano pinopronounce yun Ang nasa New World Bible naman, translation ng Biblia na Saksi ni Jehovah, ang sinasabi doon, iniretain daw nila yung salitang Jehovah because of people's familiarity with it since the 18th century o 16th century. Something to that effect. Pero originally, hindi naman na talaga natin alam kung paano talaga pinopronounce yun Pwedeng Yahweh, pwedeng Yehu, pwedeng Yuwa. Hindi natin alam Brother, tao lang ba si Kristo? Uno-uno ng Juan, nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Sa 14, at nagkatawang tao ang verbo. Ayokong mag-interpret. So, ang sasabihin ko lang sa'yo, yung eksaktong nakasulat. Bahala ka na kung ano pagkaunawa mo dyan. Paano malalaman kung ang GF mo ay interesado rin sa mga pangarap mo? Generally, yung mga babae, emotional beings yan. Ito suggestion ko, wag mo nang alamin kung interesado siya o hindi. Gawin mo na lang siyang interesado. You as a man should be able to persuade your partner into having the same aspirations. Pwede yun Pwedeng parehas kayo ng hopes, parehas kayo ng dreams. Pero kailangan nyo rin magkaroon ng separate. So meron kayong common goal, pangarap. Common na pangarap. Kailangan mong magkaroon ng parehas. Pero kailangan nyo rin magkaroon ng magkaiwalay. Kasi pag magkasama kayo ng pangarap at kayo lang din na nag-uusap, magkakasuyaan kayo nung kahit parehas pa pangarap nyo. So kailangan nyo na magkahiwalay. Tapos ikaw naman na lalaki, susuportahan mo siya. Si babae naman susuportahan ka din. Magsusuportahan kayo. Doon sa common goal ninyo, understood na yun, nagsusuportahan talaga kayo. Pero yung separate goals nyo with each other, magsuportahan din kayo at the same time. Si babae, gusto halimbawa ng magandang sofa, suportahan mo siya. Si lalaki naman, gustong magkaroon ng maayos na bahay, suportahan din ni babae si lalaki. Ganun na simpleng konsepto. Sa madalas na pagkakataon naman, yung interior, babae naman na nag-aasikaso niyan. Ang exterior, yung mismong bahay, lalaki talaga nagpo-provide niyan. Meron din bang preno ang gulong ng palad? Meron. Paano? Magpigil lang iyong kamay sa paggawa ng kasamaan. Smooth yun. Gusto ko yun. Okay. Next question. Boss Chi, paano po maging business mindset? May business po kasi ang parents ko Pag ako na po magmana ng business namin, ano pong advice mo po sa akin? Salamat po sa pagsagot. Una, pag-aralan mo yung mga natutunan ng mga magulang mo. Kasi yung mga bagay na natutunan ng mga magulang mo, subok yun. Namaneho nila yung negosyo sa mahabang panahon gamit yung mga bagay na karunungan nila. Basic principles yun. Tapos, matuto ka ng mga bagay na may kinalaman sa social media at mga bagay na tungkol sa bagong merkado. Kasi maaaring yung merkado ng magulang mo, lumang merkado na, hindi nila alam kung paano ang social media. Possible yun. Mag-aral ka ng tungkol sa social media, tapos tsaka ka ngayon matututo ng mga bagong bagay na mapapakinabangan mo yung mga bagong bagay na yun para makatulong dun sa mga bagay na original lang na nagawa ng mga magulang mo. Good AM po. Kuya Chi, ano po masasabi nyo sa tunay na pangalan ng bansa natin na dapat Maharlika, hindi Pilipinas? Salamat po sa pagtugon. I may be wrong, pero yung Maharlika, panahon na ng Islam yan. Bago pa magkaroon ng Maharlika, wala namang konkreto talagang pangalan yung Pilipinas I may be wrong, maring mali ako Kasi hindi naman ako historian Alam mo, isang bagay yung sigurado ko Pagka nakubkob na ang isang bansa, katulad natin, noong mga panahon ng Kastila, nagkakaroon talaga ng bagong pangalan yan. Tapos yung bagong pangalan na ang ginagamit. Kasi all throughout history, ganoon naman ang panahon I would rather focus on myself personally than in this country na mas importante yung kaluluwa ko sa kabila. Na ang dahilan kung bakit iniibig ko itong bansa na to dahil merong Diyos. At hindi naman ang ibig sabihin nung bansa na to yung pangalan. Ang ibig kong sabihin yung mga tao na nasa loob ng bansa na to ang iniibig ko. Kaya pag sinasabi kong Pilipinas, mararamdaman mo ikaw yung kausap ko Ramdam mo yon, ikaw yung kausap ko. At hindi yung pangalan ng bansa na yun. One way or the other, names of countries
are being stripped from those countries kapag ka nakubkob na yung bansa eh. At marami ng ganyang nangyari in the past. Doon sa konsepto na yun, makikita mo na every now and then, ang pangalan ng bansa nagpapalit-palit, nagbabago-bago. For whatever reason. Kaya, ang pinaka-bottom line nun, simple, mag-focus ka sa sarili mo. I, as an influencer, obligado ako na mag-focus ang pangkalahatan kasi influencer ako eh. Pero, in your case, na nagtatanong sa akin, focus ka muna sa sarili mo. Tapos, pag napokusan mo na sarili mo, makakatulong ka sa pamilya mo. Tapos, makakatulong ka sa komunidad mo. Tapos, makakatulong ka sa bansa. Regardless of the name. Sana po talaga yung poverty porn na nabanggit kasi ni MG yung Mateo 6:1, may idea ka ba sa pinupunta niya? Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. Nakasulat naman yun sa Biblia. Hindi talaga tinatanggap ng Diyos yun eh. Pwede mong gamitin yun as a form of marketing. Bahala ka na. Pero walang pakinabang yan pagkatungkol sa Panginoon ng pag-uusap. Yung mga bagay na ibinigay mo, tapos ang dahilan kung bakit binigay mo yun para mapuri ka ng tao, walang pakinabang yan sa paningin ng Diyos. Kasi tumulong ka nga sa kapwa mo. Pero ang ginawa mo, pinagkakitaan mo rin yung mahirap. Tumutulong sa harap ng camera. Pero pag talikod ng camera, hindi naman namin alam kung ano buhay mo eh, di ba? Eh sa akin, mas okay na sa akin yung tumulong na hindi ako nakikita ng mga kapwa-tao. Etong social media ko, tulong ito sa mga kapwa-tao eh. Pero tignan mo, hindi ko pinagkakakitaan kapwa-tao ko. Oh, sige, pwede mo sabihin, wala ka na palang ganti sa Diyos tungkol sa mga bagay niyan. Oo, pwede. Bakit? Eh nakaharap sa camera eh. Pero hindi ang purpose niyan eh para kumita ako ng pera. Ito, ang purpose nito para matuto kayo mga kapwa-tao. Ngayon, kung ituturing man ng Diyos na kabutihan sa akin ito o hindi, it doesn't matter. Kasi meron akong mga gawa na wala kayong malay. Marami akong mga ginagawa na hindi ninyo alam sa social media. Yung mga yun ngayon yung para sa Diyos. Ibinibigay ko yun. Naalay ko talaga na hindi na alam ng mga tao para sa Diyos. Eh, ni sekretary ko hindi nakakaalam eh. Walang malay yung mga tao tungkol sa mga bagay na ginagawa ko na mga para sa Diyos. Ako lang yun. It's just between me and my God. Pero yung ginagawa ng mga influencer, pinagkakakitaan nyo lang yung mahirap. Hindi ba kayo nadidiri niyan? Lalo na yung mismong ganun talaga ang content mo. Naiintindihan ko pa ibang influencer eh. Katulad halimbawa nila RDR, na hindi naman nila pinagkakakitaan yung mahirap, pero may mga nag-sponsor kasi. So, kailangan makita ng sponsor na ibinigay mo talaga yung perang pinag-sponsoran. Yung konsepto na, yun na mismo yung content mo, magbigay habang tinututukan mo ng camera sa mukha yung pobre, na hindi mo naman alam kung payag siya ron o hindi. Kasi hindi naman na niya makikita yun eh. Wala man lang siyang palag eh. Pag in-upload mo yun sa social media, di naman niya na makikita na tinulungan mo siya eh. Na in-upload mo yun sa social media, bakit? Ini-cellphone nga, wala yung tao eh. Idol, ano po masasabi nyo kay Bugoy na putak lang daw ng putak? Kung ano lang yung maisip niya, yung nilalabas niya. Wala nga credibility sa akin yung tao na yun eh. Sa akin ang taong may credibility, yung sinabi mo kaya mong panindigan. Eh hinamon ko ng debate, tignan mo walang palag. Kasi ayaw niya daw ma-stress. Ba't ka nasa social media kung ayaw mo pala ma-stress? Diba? May mga ganun ako nababalitaan galing sa mga tropa, ayaw niya daw ma-stress eh. Pero mo nagsalita ka ng bagay na tungkol sa Diyos, tapos pag may mga taong naniwala ron papunta silang lahat ng impyerno, tapos ngayon, pag hiningi sa yung panindigan mo yung mga pinagsasabi mo, biglang ayaw mo na ngayon ma-stress. Tama yung sabi ng Biblia eh. May mga pastor ng tupa, bayaran, upahan. Ang importante lang sa kanila yung pera. Pag panahon na dumarating ang lobo, tumatakbo sila. Hindi kasi yung mga yan yung may-ari ng mga tupa eh. Hindi yung mga yan yung mga totoong pastor ng tupa. Kasi yung mga totoong pastor ng tupa, kay si Oda makikipagpatayan niya para sa mga tupa niya. Tignan mo si Kristo, pumayag siyang mapatay. Pero tignan mo si Bugoy, ni panindigan lang yung pinagsasabi niya, hindi niya kaya. Simple lang naman ang hinihingi sa'yo, di ba? Hindi naman ang hihingi sa'yo na suntukan tayo, barilan tayo, di ba? Hindi nang hihingi sa'yo ng kahit na anong violence. Ang hinihingi lang sa'yo, yung justice na may sinabi ka. Anong batayan mo para sabihin mo na walang sinabi ang Diyos na hindi ka pwedeng magparami ng asawa? Kasi kesi hodang Kristyanismo yan, o Judaismo, o Quran ang pinagbabasihan, hindi mo mababasang pinopromote ng Diyos ang pagpaparami ng asawa. May mga requirements sa pagpaparami ng asawa, at ang sigurado ko dyan, merong disiplina ang Diyos tungkol dyan. Hindi yan katulad ng sinabi mo, pwede ka, wala ikang sinabi si God na hindi ka pwedeng magparami ng asawa. Talaga ba? Regardless if it's the Bible or Quran, may pruweba ako. Kaya nga hinahamon kita, Bugoy eh. Kung may bayag ka, ilitaw mo ngayon yung mga pruweba mo sa mga bagay na pinagsasabi mo tungkol sa Diyos. Pilipinas, mag-iingat kayo ng pinakikinggan. Kaluluwa ninyo ang pinag-uusapan dyan. Hindi lahat ng pinakikinggan ninyo nagmamalasakit sa inyo. May mga iba dyan, dahilan kung bakit sila nagsisipagsalita sa internet, dahil gusto nilang makuha yung pera mo, wala silang pakialam kung anong mangyari sa'yo. Pilipinas, matuto ka ng pinakikinggan. Hindi lahat ng tao nagmamalasakit sa'yo. May mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. Katulad ng tinuturo ni Bugoy tungkol sa Diyos. Kaya Bugoy, hinahamon kita, ilitaw mo yung pruweba mo na walang sinabi ang Diyos na wag magparami ng asawa. Kasi hindi na importante kung Biblia o Quran ang pinagbabasihan, parehas yan, may nababasa ako. Hindi kasing sa laula mo, Diyos!